Sa pagkakataong ito, makakausap natin live via Zoom si Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers. Magandang hapon po, Governor Barbers. Welcome po sa Arangkada Balita. Magandang hapon din sa iyo, Jack, and kay Maan. Yes, Governor. Una-una, kamusta na po kayo dyan sa Surigao del Norte? Gaano ho kalakas ba yung naramdaman nyo kaninang pagyanig po? Well, yung pagyanig kaninang mga alas 7 ng umaga, that was around 6.2 ang magnitude, ano? Galing ang epicenter sa munisipyo ng General Luna, Siargao Island. Dito sa Surigao City, naramdaman namin pero hindi gaanong kalakas, no? Insofar, at this time, Jack, normal at kalmado naman ang ating mga kababayan. We constantly monitor. In fact, in effect pa rin yung ating tinatawag na Blue Alert, which is heightened monitoring, no, of any possible activity o pagyanig ng ating mga lupa. Meron pa kayong nararamdaman mga aftershocks dahil ang sinasabi ng PHIVOLCS ay nagkakaroon daw pero hindi ganun nararamdaman, Jack. Gov. Yes, Maan, hindi gaano. Ang last aftershock was around 2:51 in the afternoon. It was 1.9 ang magnitude niya sa General Luna. There are a total of 100 aftershocks, no? Base sa aming REDAS, Rapid Earthquake Damage Assessment System, na 81 out of 100 dito po sa aming lalawigan sa Surigao del Norte at karamihan po doon po sa isla ng Siargao. Dahil nga dyan, ang turismo po, yung mga aktibidad, ay inyo muna nga kinansela. Tama po ba? Yes, everything, every water activity, any water activity for that matter is put on hold. And awa ng Diyos, ang ating international surfing competition would start next week pa po. So, other than the surfing, lahat po ng water activities sa isla ng Siargao is temporarily suspended. And Governor, actually, I think that was 2 months ago, galing ako dyan doon sa Siargao Island. Napansin ko wala naman matataas na structure pero just the same po. Kamusta po yung mga struktura doon? May mga nasira po ba? O may mga pagguho po doon sa isla na yan? Wala naman po tayong mga nagguhong mga struktura kasi alam mo, Jack, wala naman kaming high-rise structures dito sa probinsya, no? From zero to minor damages, no? Mga maliliit na crack, mga ganyan lang sa mga schools. At saka, in fact, even dito sa opisina ko sa Kapitolyo, may konting crack, no? Ano lang siya, very minimal and minor lang. Wala namang pagguho ng mga struktura dito sa aming lalawigan. Ang Siargao, alam naman natin, Gov, di ba? Surfing and a beach destination talaga. Peak season bang maituturing ngayong panahon at maraming turista sa ngayon? Yes, peak season po ngayon, Miss Maan, kasi ito yung tinatawag natin up to November, no? From latter part of September to November is the surfing season. In fact, kakatapos lang po ng ating national surfing competition which was participated by more than 200 surfers from all over the country, no? Yun yung nangyari sa Davao Oriental, if you remember, nung last Friday, October 10, no? That was the last day of the surfing comp na pinahold natin, pinastop, at pinagpatuloy natin noong October 11. That was the finals. So from that time, wala na po kaming naramdaman until kaninang umaga po. And kailan po magbabalik sa normal yung water activities sa isla? Hopefully, siguro, it really depends, Jack. Baka by tomorrow, pwede na, depende sa monitoring natin. That's why we are still on heightened alert, the blue alert kami, para continuous monitoring and continuous coordination with PHIVOLCS. Kasi ang kinakatakot natin, baka mamaya magpababa na naman ng advisory ang PHIVOLCS with regard to tsunami. No? Tsunami alert. Alam mo naman ang Surigao del Norte is a coastal area. Yes nga po. Sir, yung structural integrity, I'm sure yung mga building na-check na yan. How about yung mga kabahayan natin? Kasi sinasabi rin naman, mga residential houses, ang medyo nakakatakot pagdating sa mga lindol na ganyan. Yes, Ms. Maan, actually yes, nakakatakot talaga. However, some residents of this province, sinasabi nga nila, normal na sa amin yan. Halos every month meron kami. Yung mga mahihinang pagyanig, no? And so far, there are no reported
major damages sa mga structure ng mga bahay ng mga residente, no? So with our government buildings, Opo. our classroom and school buildings ng DepEd po, so far okay naman, and the hospitals okay din po. And last na po from my end po, no, kumbaga hindi tuloy muna yung mga water activities, pero yung kumbaga yung airport walang problema, tama po ba? So tuloy-tuloy yung pagdating ng mga biyahero. Wala po tayong problema sa airport dito sa Surigao City and doon po sa Siargao Island. So far everything is normal, and normal din po ang operation ng airport. Bigyan namin kayo ng pagkakataon, no, na kumbaga kausapin ang inyong mga kababayan para magbigay kayo ng paalala. Yes, para po sa aming mga kababayan sa probinsya ng Surigao del Norte, tayo po ay maging vigilantes at maging handa po sa mga kung anumang mga pangyayari, at tayo po ay sumunod at makinig sa mga advisory ng ating mga kinaupulang mga otoridad sa ating mga munisipyo, sa ating City Hall o sa ating pong provincial capital, para din po ito sa kaligtasan nating lahat. Okay. Maraming salamat po, Jack and Miss Maan. Okay, maraming salamat, Governor Robert Lyndon Barber, sa inyong oras po dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat po kayo dyan, sir, at mabuhay po kayo. Thank you, Jack. Thank you.